Spirit of wisdom ang ating pag-uusapan. Ay po, ito pong context na ito yung hula kay Jesus Christ. Ano ha? Kung ating binasa yung verse 1, that speaks to Jesus Christ. Si Kristo po ay inihula na noon. Pakilagay. So, the Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel. Kaya pala si Kristo ay napakahusay na individual bilang tao. Yes, alam natin na siya Diyos, pero hindi naman niya laging pinairal yun at ginamit. Talagang siya kompletong Diyos at kompletong tao. Yan ang hindi matanggap ng Muslim. Hindi matanggap ng saksi ng Iglesia ni Kristo. Pero naniniwala daw sa Diyos. Pag naniniwala ka sa Diyos, wala kang pipiliing salita ng Diyos. Ano? Ang tamang pagpapaliwanag at paniniwala sa salita ng Diyos, yung kabuuan, hindi yung gusto mo lang. Amen? Yung kabuuan, wag kang mag-settle sa kapiraso dahil hindi naman ang Bible kakapiraso. Amen? Wag kang mag-abide sa concept but to the whole concept. Not in just single principle but the whole counsel of God. Ngayon, the Spirit of the Lord shall rest upon him. Hindi ho birong bagay na may banal na espiritu. The Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel, and might, the Spirit of knowledge, and the Spirit of the fear of the Lord. Kaya mga kapatid, yes, kahirap ganitong tayo nasa laman pa. Amen? Sabi ni Pablo, bagay yung ayaw ko siya kung ginagawa at yung gusto ko hindi ko magawa. The Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Pero mga kapatid, hindi sinabi yan para maging lesson siyang mabuhay sa kasalanan. Kaya binigyan tayo ng Banal na Espiritu para tayo matakot sa Panginoon. Amen? Hanggat ang tao ay walang Espiritu ng Diyos, siya ay walang tunay na respeto sa Diyos. At wala siyang counsel. Ngayon, Spirit of wisdom. Pag tinrace po yan sa Hebrew, ang idea po ng Spirit of wisdom, Spirit of advice. Payo. Are you with me? Ang Diyos po, ang Banal na Espiritu ay naniniwala tayong siya Diyos. The third person of the triune God. Amen? Kung ano ang eksaktong katangian ng Ama at Anak, ayun din ang eksaktong katangian ng Banal na Espiritu. Now, bakit siya tinawag na Spirit of Counsel? Kasi siya din po yung Spirit of Wisdom. Amen? Payo, payo, payo. Espiritu ng payo. Ibig sabihin, ang payo ng Espiritu ay payo ng Diyos. Payo ng marunong sa lahat. Kayo ba'y nakikinig pa sa payo ng Diyos? Amen? O meron ka ng iyo? Are you with me? Nakikinig tayo sa payo ng matatanda. Sino dito nakikinig sa payo ng matatanda? Na kapag bagong taon, dapat ang inyong damit ay bilog-bilog. Payo ng matatanda. Ano? Huwag ka ikaw magbibisnes pagka ang buwan ay tiwarek. Payo ng matatanda. Depende sa payo ka makikinig. Hindi, porke matanda, papainggan mo na. Depende sa kanyang ipinapayo. Kaya ba nakikinig pa sa payo ng inyong mga magulang? Sino dito yung may mga magulang pa? Sino dito yung magulang na? Parang ibang pastor tunog mo ha. Magulang na. Ano ibig sabihin? Ina na. Tatay na. Pwede naman sabihin yung magulang na. Hindi ibig sabihin tuso na. Dito yung tuso na. Bawal sa Bible ang hindi makinig sa payo ng mga magulang. Actually, isa sa pinakamatinding parusa sa Israelita, yung namumusong sa mga magulang, pinapatay yan sa bato. Papatayin ang mga anak na rebelde sa kanilang mga magulang. Dapat mga anak, makinig ka sa payo ng iyong mga magulang. Pero,
Higit sa lahat ay pakinggan natin ang payo ng Diyos. Amen? Kung nakikinig ka sa payo ng matatanda, nakikinig ka sa payo ng mga magulang, mas dapat makinig tayo sa payo ng pinakamarunong sa lahat. Let us submit ourselves to the counsel of the Omniscient One, the way we submit ourselves to the Scriptures. Nabasa niyo ba yung? Napahinga niyo yung binasa ni Brother Joram? Bakit napahamak si Lot? Nakinig sa payo ng kanyang sariling puso. Hindi biro ang buhay. Hindi biro ang buhay. Huwag nating paglalaruan ang buhay natin ito. Hindi ito biro. Marami na tayong nakitang luhaan. Wasak ang buhay. Lalo kayong mga bata, makinig kayo. Kayong mga bata, huwag matitigas ang inyong ulo. Makinig kayo sa payo ng inyong matatandang kapatid, na inyong mga magulang. Kung sinabi niya mag-aral, mag-aral. Huwag ano. Kalabi aral, wala pa naman sa school. Nagbubulakbol. Tapos makikita mo, nagdodroga na, nagnanakaw na, napariwara ng buhay. Bakit? Hindi nakinig sa payo. Huwag mong sabihing magiging maayos ka na ang tigas mo sa payo. At huwag kang makinig sa dikta lang ng puso mo. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kaya mali yung sabi, sundin mo kung ano laman ng puso mo. Hindi. Ang sundin mo ay kung anong sinabi ng Espiritu. Amen. Ito ang payong tatayuan natin. Kung hindi, bangag tayo ang pupuntahan. Are you with me? Okay. Sabi po, ang Panginoong Sus nga po, ito po ang propesiyang ito, isa Panginoong Sus. Kaya, alam mo, aside from becoming divine, siya ay 100% na human. At siya po ay nabuhay ng maayos, walang kasalanan hanggang sa kamatayan, kasi siya ay guided by the Holy Spirit. Are you with me? Si Kristo nga ay Diyos na nagkatawang tao, at nung siya'y masumpungan sa pagiging tao, siya'y naging masunurin sa payo, dikta, pangunguna ng banal na Espiritu. Kung siya nga'y Diyos na nagkatawang tao, ay natutong makinig sa payo at pangunguna ng banal na Espiritu, sino ka naman at ako para hindi? Amen. Amen. Si Kristo hindi naging problema. Siya'y problema ng masasama. Pero siya hindi problema ng maaayos. Alam niyo ba, magandang problema ng masasama. Ibig sabihin, ikaw ay maayos. Kaysa naman ikaw ay problema ng maaayos. Ibig sabihin, ikaw ay masama. Are you with me? Si Kristo po ay ayos. Saan ka naikinig na payo? Yang cellphone ninyo, mga kabataan. Makinig ka sa payo ko. Huwag mong gagamitin yan sa panliligaw o pagsalita ng I love you, I love you. Are you with me? Amen. Huwag kang manliligaw ng patago. At huwag mong niligawan yung may gatas pa sa tainga. Pala ko, tapos na ako dyan. Kay matuto. Kung hindi ka makapag-akay kay Kristo, magpatibay ka man lang ng ibang naakay na. Hey! Are you listening? Hindi biro yung mag-akay at magpatibay. Kaya nga meron nagkakagalawa mga pastor na mga nabubiyudo ng maagang-maaga at parang gusto ditong pumunta. Sabi kayo, pwede naman yung mga box leader, padadala ko sa inyo. Pero yung hadya ka na makapagpatibay ng isang dalaga, isang babae, basta mo lang pipigtawin. Teka muna, over by dead bodiness. Ang hirap makakita ng talagang nalago kay Kristo. Dahil hindi porke matagal na yan. Hindi porke many years na yan, ay matured na yan.
Nakikita ang maturity, una sa karakter. Amen? Nakikita ang maturity dahil una nakikinig ng payo at nahingi ng payo. Amen? Ang sabi ng 33:11 and verse 1, the counsel of the Lord stands forever. Wow! Ang payo ng Diyos ang matatag. Are you with me? The plans of His heart from generation to generation. Kung tayo hanap ng payo, yung matatag na payo. Amen. And that is the counsel of the Lord. And sabi ni Proverbs 11 verse 40, Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart. Kaya huwag kang maikinig sa puso mo. But it is the Lord's purpose that prevails. Alam niyo ba, ang mangyayari at magtatagumpay, hindi yung himutok mo, hindi yung lubog. Kaya huwag matigas ang kayuko. Are you with me? Huwag matigas ang kayuko. Mga kapatid, the spirit of wisdom. Hey, are you with me? And mind you, ang karunungan ng mundong ito is not the spirit of wisdom. Read your Bible, 1 Corinthians chapter 1 and chapter 2. Dinadatusan ng Panginoon yung matatalino sa mundong ito. Pero mangmang sila sa krus ni Kristo. Don't tell me you're professional. I am blessed that you are professional one. But if you do not walk after the counsel of God, your knowledge are nothing. Amen? Many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Proverbs 11 verse 14. Ano sabi ng Bible? Where there is no counsel. Kaya mga kabataan, kung yung mga matatanda nga nahingi pa ng payo, di lalo na kayo. Huwag kayong lalapit sa pastor nyo pag kayong mga ulagain na. Bago pa kayo maging totoong ulagang-ulaga, lumapit agad kayo sa akin. Amen. Huwag yung naglilimait na, yung padudumihin pa lang tayo, lumapit na agad. Kagaling kang may nagtatanglaw kaysa walang tanglaw. Kay galing ka na may payo kaysa ayaw mo ng payo. Where there is no counsel, the people fall. Kaya pala tayo bumagsak, kaya pala tayo nanghihina, kaya pala tayo lumalayo. Meron kang iyo. Kung ikaw ay lumayo sa Diyos, tiyak hindi daladala mo ang payo ng Diyos. Dahil kaya tayo lumalayo, dahil meron kang iyo. Gumawa ka na din ng iyo. Ayaw mo sa Diyos, di gumawa ka ng iyo. Are you listening? Amen? Alam nyo, we have no right not to embrace the counsel of God. Why? You're not your own. Are you with me? Huwag mong sabing tama ka na ayaw mo sa tama. Ang tama dyan, may tama ka. Are you with me? Hindi ka tama kung ayaw mo ng tama. Ang tama, may tama ka. Yun. Kaya yung people, in love ka, nakuha pa ng baon pa sa iyong mga magulang, iihi mo yan. Amen? Kulang ka lang sa ihi. At sasabihin ko naman sa inyo, kung kayo nasa panahon na, be good example. Amen? Dapat yung nagmamahalan, lalong nag-iigi sa Panginoon. Amen? Paano kung lahat na nagmamahalan, laging wala sa Panginoon? Paano kung lahat ng love life ganyan? Hindi ka nakapag-akay, nagtaboy ka ng inakay. Yan ang problema sa nga. Makinig ka sa payo dahil ito yung tamang payo. Amen? Pagka ganyan, hindi lang kayo, ipagbabawal ko ng ligawan dito. Yung pag naging kayo, magustuhan na lang nyo sumimba, anong klase yan? Are you with me?
you're wrong. That's not the counsel of God. That not after the spirit of counsel. Amen? Kung nakikinig ka sa payo ng sarili mo, nakikinig ka sa payo ng kaibigan mo, ng kabarkada mo, ng katrabaho mo, ng magulang mo, ng mga lolo mo, mas matinding dapat makinig ka sa espiritu na nasa iyo. Kung talagang meron ka. Amen? Where there is no counsel, the people fall. Proverbs 15:22. Without counsel, without payo, kung walang espiritu ng payo, banal na espiritu, purposes are disappointed. So, ibig sabihin, the victorious individual life ay nakadepende sa magandang payo. At wala nang gaganda sa payo ng banal na espiritu. Amen? But in the multitude of counselors, they are established. Kaya mga kapatid, huwag kang magmarunong. Huwag kang magmayabang. Amen? Kanina ka lang para hindi ka makinig sa matagal lang naroon. Are you listening? Diyan pa ba kayo? Ay, Amelie, pag may nanligaw sa iyo, sabihin mo sa akin. At pag nasabi mo sa akin, sagutin mo na agad. Amen. Huni. Sabihin mo ha, pag may dinidigahan ka na, maganda ang love life, alam ng pastor. Nang napapayuhan. Andiyan ka si Tomas. Ang galing pa si Tomas kumuha ng bulaklak sa patay. Sabi, Pastor, pwede ka kay Arlene. Alain, may nahingi ng payo. Sabi, pwede. Are you with me? Kaya mga batid, sana wag tayong padalos-dalos. Humingi tayo ng payo. Amen? Humingi tayo ng payo. Kung walang espiritu ng Diyos, delikado talaga. So ngayon, Spirit of Wisdom, ating pong hiwagin sa kapitulong ito, chapter 11, yung aplikasyon ng Spirit of Wisdom. Ano ho? Una, verse 2, 3, and 4. Verse 2b, 3b, and 4a. Una, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. Ito ating punto. The Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of counsel. So, Spirit of wisdom and understanding. Okay, then verse 3b. So, nandun yung Spirit of wisdom and the Spirit of wisdom. Understanding. Pakibasa nyo nga po, ito iinom lang. Yan. Kapag tayo ay nagpapasapaw, nagpapailalim, kayo ba may Holy Spirit? At ang nature ng Spirit ay wisdom and counsel. So, huwag tayong padalos-dalos. Huwag tayong padiha-diha. Hanapin natin ang payo ng marunong sa lahat. For what purpose? For what intention? And he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. Alam mo kapatid, kapag tayo ay, ang Holy Spirit of Wisdom, kapag tayo nagpapatuloy-tuloy dito, hindi ka magdi-decide, mag-uhusga ng base lang sa nakikita ng iyong mata.
at ng kaya yung babase ka lang sa napakinggan mo, tingnan mo ang both side. Maraming marites. Amen? Kahit sa paniniwala, mag-observe, wag agad subsob ng subsob. Dahil may maraming mukhang tama. Dahil hindi lahat ng nakinang ay ginto. Are you listening? Ano ibig sabihin? Kapag spirit of wisdom, ito yung counsel to decide. Counsel to decide. Dapat ang ating pagpapasya ay base sa karunungan ng Banal na Espiritu. Huwag kang basta husga ng husga. May tamang paghusga. Amen. Hindi lahat na andito na matutumba na ay hindi nakikinig. Bagaman napapagkamalan ko. Dahil nabasa ko si Eutico. Tama? Siya ngayon nahulog pa. Pero bakit siya tinulungan ng Panginoon na buhay? Kasi talaga siya workaholic, masipag sa ministry. Kaya kahit pagod, nagpipilit umupo at makinig. Kaya naman siya, bagaman namatay na buhay, pero kung kayo papatay na dahil kayo nag-computer kagabi, pag natumba ka, hindi kita mabubuhay. Bakit? Una, wala akong gift of healing. Are you with me? Alam niyo po, kailangan talagang tayo ay lahat ng area, side, tinitingnan. Yan ang spirit of wisdom. Are you with me? Si Lot, kaya namalot, ang nakita lang ay one side. Bakit? Magandang lupain ng Sodom at Gomorrah, pero hindi nakita ang other side, ito'y immoral. Ito'y bulok. Pero kapag ikaw ay magpapasya after the spirit of counsel, maganda yan. Amen. Kaya dapat mga kapatid, lahat ng ating pinapasya nakabase sa banal na kasulatan dahil ito inspired by the Spirit. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. And He shall direct thy paths. 16 verse 3 ng Proverbs. Tingnan niyo po ang Proverbs 16, verse 3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen? Natutuwa ba kayo kay Brother Macmac na asensyon na yung kanyang business? Natutuwa ba kayo kay Brother Albert, siya ay presidente na ng Egypt? Ay, AGNP pala. Amen? Inaagawan niya si Paraon. Bakit? Naikinig sa payo ng Panginoon. Are you with me? Yang mga yan, bago pag wala dito, o kayo may pupuntahan, yan ay nag-PPM sa akin. Sino kaya mga yan? May mga, pwede naman hindi mag-PM sa akin yan. Mayaman na si Macmac. Mayabang, mayaman. Amen? Si Brother Albert, yun iso totoo na eh. Matanda na yan para magpaalam pa sa akin. Pero papaalam. Tapos kayo. Are you with me? Amen? Gusto yung mga magandang yung dulo? Itayo mo ngayon pa lang sa maganda. Makinig ka ng payo. Amen. Amen. Huwag mong paniwalaan ang sarili mo na magtatagumpay ka na labas sa payo ng Diyos. Lalabas, may mas marunong sa Kanya. Lalabas pala na may mas magaling sa Kanya. Bakit? Nakinig ka sa iyo hindi sa Kanya. Huwag mo sabihing tunay na tagumpay yan na dahil mo lang. Paglabas ka sa payo ng Espiritu Santo, gumaling ka na. May ano kilalang pastor, isa sa pinagpipitaganan ko. Akala ko hindi nakakabasag ng pinggan. Pumunta ako sa labi ni Kuya Bon. Sino nakakilala kay Kuya Bon? Namatay na siya eh. At the age of 63. Ngayon, may ilang pastor na dumating doon. Nagkasyaran, siyempre kami din ang magkakasama.
Kasi mga nandun na yan nag-service na nga kami, hindi na ako makapasok. Doon na kami sama-sama. Aba, may nag-share sa akin yan hinahangaan kong Talaga naman yung ating kahinaan. Magpipris na lang ako, sukat. Nag-away pa kami mag-asawa. Ha? Nag-away din kayo. Sa bait mong yan. Pastor, talagang tayo napakahina. Magaling at humingi ng tawad bago ako mag-preach. Di ako masaya na uli. Amen? Sabi ni Rowelly, gumaling ka na. Huwag mo ipagmamalakan knowledge mo pang mundo. Gumaling ka na. Outside the counsel of the Spirit of God. Are you with me? Amen? Ang pastor nga nahingi ng payo. Ang mga apostoles sa mga propeta, karunungan nasagap nila sa banal na Espiritu. Dahil hindi naman kanila yon, sila ng apospos, sila kinontrol para masulat. Hindi yun kanilang sariling payo. Yun ay galing sa Diyos. Amen. Sino ka naman para maging barado sa kanyang salita? Aanihin mo ang katigasan ng ulo mo isang araw. What you sow shall also you reap. Nagtanim ka ng walang pakundangan sa kung ano yung payo ng Diyos, mahihita natin hindi maganda. Are you listening? Kaya kayo mga magagandang young people, magandang men, pogi pala. Paniwala. Nulo ko lang. Amen? Huwag matigas ang ulo. Amen? Huwag matigas ang ulo. Uy! Nakikinig ba kayo? Makinig kayo sa payo. Makinig kayo sa payo. 23 verse 17, same book. Ano sabi? 23 verse 17. Oo, ang aking puso ay magagalak pagka ang iyong mga labi ay nagsasalita ng matuwid na mga bagay. Huwag managhili ang iyong puso sa mga kasalanan, kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw. Sa payo ka ng Panginoon lumagay, kahit pa yung masama ay parang naasinso, nagandang buhay. No! Walang asinso, labas sa kalooban ng Diyos. Akala mo laang. Alam mo yung payatan, nakita ko yung payatan. Ano ba dito ang tawag sa payatan? Jerusalem, ipil-ipil. Pag kami nagpipigtaw ng sanga, ng ipil-ipil, ginagawa naming poste para lagyan ng sampayan. Yung naputol na sanga, tingnan niyo po't nayabong. Nadahon pa, pero magaling na kung makaisang linggo. Huwag kang mapadama ng kunwari na pagpapala ka. Kapag hiwalay ka sa payo ng Diyos, pinadadama ka lang ng dyablo. Pero makikita mo, lately, you're nothing. You've been fooled by our sin, by your sin, by my sin, and by the world. We have been deceived. Alam niyo po, deceitful ang puso. Amen? Madaya ang puso. Kayang-kayang paglaruan yan ni Satanas. Kaya may ano tawag doon? May anyong matuwid. Ano yun? Ano nga? May daang matuwid, pero ang dulo na yun ay kapahamakan. May daan at tila matuwid, pero ang dulo ay kapahamakan. Brethren, ito yung safe. Ito yung safe. Sa love life mo, ito yung safe. Tignan niyo man si Brother Jane. Sister Jane? Oh, kita mo yan. Di ba kayo natutuwa dyan? Nakakuha ng kanyang kapantay. Amen? Ayun. Gusto niyo bang successful ang inyong married life? Makinig ka sa payo ng Diyos. Gusto niyo ba maging tagumpay ang business niyo? Makinig ka sa payo ng Diyos. Anong payo ng Diyos? Ibigay mo ang 10% ng tapat. Natutuwa ko doon sa business ni Makmak. Pati company niya. Pati yung company niya. Bukod pa yung trabahador. Kaya, pinapanalangin ko, huwag mo nang kunin ng Panginoon yan .
Kaya kung gusto mong may manalangin sa inyo, humaba ang nasa Bible yun. 2 Corinthians chapter 9, marami magpipray sa iyo. At marami maluluwalhati sa iyo. Kaya kung pag naman banggitin siya kung siya hindi nakakatulong sa akin. Yung kanyang mismong shop, nagtatides, nagpay first fruits, bukod pa yung mga empleyado. Kaya bang lahat na may mga trabaho, nagbibigay talaga ng tithes? Yan ang payo ng Panginoon. Kapag hindi ka nakikinig sa payo ng Panginoon, nag-iipon ka lang ng hangin. Kakabaging ka lang. Are you listening? Mega pastor, sa Holy Spirit yung ating pinag-uusapan, bigay na papunta na sa giving. Ay kaya nga counsel. Hindi kayo payo. Pinapayuhan tayong maging tapat sa pagbibigay. Amen! Sana kayong napunta dito, hindi ang nayaman yung tindahan. Ang kilalang kilala sa SM, yung kulay blue, yung kulay yellow, pero ang sikat sa simbahan, yung orange. Kalungkot, kung gumastos ka sa pansarili mo, sa SM, libo! Pero pagdating sa simbahan, sa Diyos na nagligtas, nag-iingat sa iyo araw-araw, putal lamang. Shame on you. You're not walking and living after the counsel of the Spirit. That's the Word of God. Am I telling right? Psalms 25 verse 8 and 9. Psalms 28, 5 verse 8 and 9. So mga kapatid, dapat tayo nasa Espiritu pag tayo nagpapasya. Ano ba? Ang tayo mga pagpapasya, paglinggo, sumimba. Amen. Kapag hindi ka nakikinig, hindi ka sumisimba paglinggo, may payo kang iyo. Sa totoo ng tawag diyan, matigas ang ulo mo. Amen? Amen. Ako yung iniwala, pwede kang maraming rason, pero mas tama ang rason ng Diyos. Are you with me? Amen. Mabuti at matuwid ang Panginoon. Kaya yun ang magandang pakinggang payo, yung matuwid at mabuti. Kaya tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Pero ito yung maganda, ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Alam mo kung bakit hindi tayo matuto? Matigas ang ating ulo. Meron kang iyo. Amen. Amen o ba? Ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi magkasa sa iyo ang aking salita. Naka-reserve ka na. Reserve your heart. Impossible. Hindi masuutan. Mahirap pong magtundos dito ng tamtax. Ang kailangan dito ay drill. Kaya ang aking pangaral dito, parang drill. Amen. Binubuldoser na kayo. Tulog pa rin eh. Are you with me? Amen ho ba? Counsel to decide, to judge. Yan ang payo. Ang Holy Spirit ang ating isaalang-alang. Ito pong gagawin ko'y tama. Ito ba'y ayon sa payo ng Holy Spirit? Naghahawa ka ng cellphone, kung saan napunta, pakinggan mo yung kutob ng Holy Spirit. Huy, iba na yan. Amen? Hindi na dapat puntahan yan. May Holy Spirit ka, dapat kakabog-kabog yun. Kaya kung nag-i-enjoy ka dyan, you have the Holy Spirit. The Spirit of counsel. Amen. Hawak mo ang pera. Amen. Alam mo yung touch, ang offering, saan mo gagamitin? You must have the Spirit of counsel. Makinig tayo. Married, naikinig ba kayo sa payo ng Holy Spirit? Married, naikinig ba kayo sa payo ng Holy Spirit? YS, nakikinig ba kayo sa payo ng Holy Spirit? Amen? Kung ayaw mo ng payo ng Diyos, kaninong payo ang gusto mo? Maliwanag ko ba? Amen ko ba? Huwag mo sabihin, payo ko na, yung gusto ko. The heart.
is deceitful above all things and desperately wicked. Alisin mo ang payo ng Diyos, nabuhay ka sa payo ng masama. Amen? Mga young people, kung may nakakakaras sa iyo, huwag mong pansinin. Huwag mong pansinin. Pag pinagbigyan mo yan, hihilahin ka niyan. Focus muna sa Panginoon. Lagi pala sa Panginoon. Huwag niyo sasabihin, inuna ko na ang Panginoon dati. Bakit? Hindi naman siya nawala yung pagiging una niya eh. Kahit hanggang ngayon, una pa rin siya. Sabi nga sa iyo, yung tamang ginagawa natin noon, tama pa rin hanggang ngayon. Huwag mo sabihin yung ginagawa dati ng tama, ay dati ay ngayon. Amen? Kung nagawa tayo dati ng tama, dapat hanggang ngayon, hanggang sa dumating ang Panginoon, yun ang payo ng Diyos. Hindi ko yun payo. Amen? Number 2, not only counsel to decide, spirit of counsel, but also counsel to debug. Yung mga nagagawa ng mga alliteration, nahugot kahit di maintindihan. Ang ibig sabihin ng debug, yan ay inaalsa ng bag. Tingnan po natin sa verse 3 and verse 4, C and B. At ang kanyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon. Kita mo ha, kapag ikaw ay natayo sa payo ng Diyos, ang katutuwaan mo yung matakot sa Kanya, hindi yung lumaban sa Kanya. At hindi siya hahatol ayon sa paningin ng kanyang mga mata. Ito ang ating tinutukoy. Nisasaway man ng ayon sa pakinig ng kanyang mga tainga. Antibag, ang esensya niya, reprove. Verse 4, kundi hahatol siya ng katwiran sa dukha at sasaway na may karampatan dahil sa mga maamo sa lupa. Alam mo, kapag ikaw'y maamo, may karampatang saway. Pero pag ikaw'y rebelde, matigas ang saway. Are you with me? Counsel, spirit of counsel. Let the Spirit be our sword to make any decision. Counsel to decide, and then counsel to reprove. Kung sasaway tayo ng tao, be sure, hindi dahil galit ka. Ikaw ay sasaway dahil ito'y payo ng banal na Espiritu. Amen? Hindi, hoy, huwag mo ligawan yan. Bakit? Nililigawan ko rin yan. Maling saway yun. Amen? Dapat sumaway tayo ng tama. Amen. Pumayo tayo ng tama. Ang pagpayo ay hindi lang may kinalaman sa pagpapasya, maging sa pagsaway. Pero walang kinalaman sa pagsayaw. Pagsaway meron. Amen. Kaya kung kayo nakikinig ng preaching at kayo sinasaway, praise the Lord. Amen. At kung ikaw naman nakikinig dito at wala kang payong nang gagaling sa Diyos, ano ka tuor? Amen? Ano sabi ng Proverbs chapter? Hindi ko na ano yun. Ang banal na kasulatan mapapakinabangan sa pagtuturo sa pagsaway. Kasi bakit? Salita ng Diyos yan eh. Inspired by the Holy Spirit. Mga kapatid, tayo sinasaway. Kayo ba'y sinasaway? Ako'y sinasaway. Pero wag mo akong dadaanin sa parang ang saway mo yabang. Tama? Pero kung sinasaway ka sa salita ng Diyos, sino ka parang di yumuko? Amen. Amen? Ang lahat ng mga kasulatan, okay, wag na yan. Alam naman natin yan. Doon sa Proverbs na tayo. Proverbs 6:23. Sapagkat ang utos ay tanglaw. Lagyan natin yan sa saway. At ang utusan ay liwanag. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Saway. Yan ay sa ikagaganda, hindi sa ikasasama. Kaya makinig ka ng payo ng mga magulang mo, mga bata. Aral muna bago nobyo at nobya.
Amen? Pastor, sinusunod ko naman talagang susundin ko. Bakit? Wala akong magkagusto sa akin. Kaya pala masunurin, wala makaibig. Amen? Tama ho ba? Makinig kayo sa mga payo. Masigit nating pakinggan ang payo ng Espiritu. Dahil ito'y daan ng buhay. Alam niyo natin na nagaganap sa ating lipunan, sa ating government. Kayo ba'y nagmamalay? Ano ang dato sa former president? 1,000. Ganon 1,000 napatay daw dahil sa kanyang kampanya under drugs. 7,000 ba? 6,000. Yung isa naman, mas marami ka yung nabiktima. Mas marami ka nabiktima. Pero ang aking suma sa biktimang yan, kaya may napapasamak, ayaw ng payo. Amen? Kung nakinig na lang agad tayo doon sa payo, masama ang droga, ay di walang nang biktima at nabiktima. Amen? Kaya tayo napapahamak, matigas ang ating kayuko. Nagmamarunong pa tayo. Kayong naikinig yan na hindi natututo, alam mo, meron ka ng iyo. And who are you? Amen? Amen? Daan ng buhay, hindi ng kamatayan, hindi ng kapahamakan. Kaya mga kapatid, in all thy ways acknowledge the leading of the Holy Spirit. Ano mga workers, bago naalis sa mga yan, nauumay na nga ako, mumano ng mumano. Daming-dami. Hindi, sinasabi lang, tuloy na. Maganda yun. Kaya sila ay very good sa Good Shepherd. Napakababait ka ng inyong mga workers, pastor. Namano ay. Ngaling-ngaling ko na sabihin ko ang basihan. At ayan, pag may napapaibig, nagsasabi. Nasabi ko naman, gumising ka sa katotohanan. Are you with me? Magandang nahingi ng payo. Dahil ang payo, lalo't ito'y payo ng Diyos, ito'y buhay. Hindi ito kapahamakan. Maraming young people na dinatngan ng manliligaw, ang nangyari napaligaw. Titiyakin mo ng iyong nanliligaw ay hindi ka ililigaw. Amen. At kayo niyo naman mga nanliligaw, huwag mong ililigaw ang iyong nililigawan. Bakit? Wala pa sa panahon, diha ka ng diha. Dinadaan mo sa cellphone. No kaga. Lalo't matagal ka nang nakikinig din, matuto naman tayo. Amen? Pero pag similit, pwede na i-text yan. Ano? Basta nagpaalam muna sa akin. Si Abe, pag hindi kayo, nakamao niyan. Ayun ay pag nakikipagkamay sa ay, bali ang aking kamay. Malakas yan. Pero pag yan ang inyong napangasawa, bongga ka dahi. Taas ang kilay. Bongga. Kayo ay magganap. Nadadalhin ka sa Panginoon. Hindi yung inilalayo ka sa Panginoon. Alam nyo ba ang love life na hinahanap mo, na gusto mo makapareha? Yung dadalhin ka sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung inaalis ka sa paglilingkod sa Diyos. Pag yan ang nangyayari, that's not the spirit of counsel. Hindi ka papayuhan ng Holy Spirit ni King lumayo. Pero kay lumalayo, kaninong payo yan? Are you listening? Are you listening? Kaya kayo mga magulang, dapat kalampi kayo ng pastor. Oy, sabi ka ng pastor, di ka? Pag anong papaligaw, nakita mayaman, may kotse. Ba? Yaman mo na. Di naman natin pakinig yung sinabi ng pastor. Dapat magkatulong ang pastor at mga magulang. Bakit? Ang saway na turo ay daan ng buhay. Amen? Amen ho ba? Sige nga, patulang ko pa. 15 verse 10.
May mabigat na saway sa kanya. Yan. Be careful. May mabigat na saway sa kanya na nagpapabaya ng lakad. At siya nagtatanim sa saway ay mamamatay. Be careful. Hanggat nasasaway ka pa, magpasaway ka. Bakit? May mabigat na saway sa kanya na nagpapabaya. Are you with me? Amen. Maliwanag ho ba? Kaya mga kapatid, hindi tayo dudunong sa Diyos. Hindi tayo mas magiging matalino sa Diyos. Kung naikinig tayo sa payo ng kung sino-sino, mas dapat tayong makinig sa Espiritu Santo. Verse 31. 31, same chapter. Ang taingang naikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas. Yan palang nasasaway, matalino. Balik na rin mo, kung pag ayaw kang masaway, di kay. Amen? Amen. Menu ba? Then number 3. Not only, halos related na din ito. Una, counsel to decide, counsel to debug, then counsel to do right. Counsel to do right. Ito yung payo ng paggawa ng tama. But verse 4 and 5, ano sabi ng verse 4 and 5? Nandiyan pa ba kayo? Kundi hahatol siya ng katwiran sa dukha. Ano kapag ang ating karunungan ay payo ng Banal na Espiritu, tayo hahatol ng katwiran sa dukha at sasaway na may karampatan dahil sa mga maamo sa lupa. At sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kanyang bibig at ng hininga ng kanyang mga labi ay kanyang papatayin ang mga masama. Alam niyo po, ang Panginoon po ay just. Hindi sa babaluktot sa matuwid. Kung ikaw ay ayos, maamo ka, ay talagang masasasawayin ka ng ikagaganda. Pero ikaw ay masama, ikapapahamak mo yan. Amen? Then verse 5. At katwiran ang magiging bigkis ng kanyang bayawang. At pagtatapat ang pamigkis ng kanyang mga balakang. Ibig sabihin mga kapatid, sa payo ng Banal na Espiritu, tayo gagawa na kung ano yung matuwid. Amen? Amen o ba? Mamayang hapon, ano ang payo ng Holy Spirit? Ano ang payo ng mamayang hapon ng Holy Spirit? Sa tingin nyo? Are you with me? Ano ang payo ng Holy Spirit mamaya? Bumalik. Oh, sino ba ikinig sa payo ng Holy Spirit? Yeah, na nga. Hindi ka na ikinig, tapos yung pala naman. Tama? Oh. Kaninong payo, pag ang pinakikinggan mo, pag na-attend ka ng Miyerkules? Payo ba ng Holy Spirit yun? Paano kung wala ka? Kaninong payo ka nakinig? Naiintindihan niyo ba yun? Minsan, kung hindi ako maglalapat ng katotohanan, akala niyo, ng paglalapat ng aplikasyon, akala niyo, basta lang inyong pinapakinggan. Sa totoo na, mamaya yung hindi babalik, hindi ka nakinig sa payo ng Diyos. Amen? Pastor, nakasimba nga na akong umaga eh. Yung Katoliko, nakapangurus lang, nakasimba na. Katoliko yun. Baptist ka eh. Ligtas pa. Amen? Kayo pa pagpasok dito, payag kayo ng inyong damit ay pang-itaas lang. Ano kayo tsura mo? Oh, naka-necktie, naka-coat, naka-long sleeve. Ni brief wala sa pangilalim. Magiging katawa-tawa ka. Bakit? Ang suot mo'y kakalahati. Sisimba ka rin laang, may kakalahati. Bakit kakalahati? Sisimba ka rin laang. Buuin mo! Yan ang payo ng Banal na Espiritu. Magpapagupit ka. Oh. Kuha agad ang gunting. Tapos ahit din sa kabila. Ang natira, kalahati.
Katawa-tawa yun. Bakit? Nagtira ng kalahati. Huwag mong hatiin ang araw ng Diyos. Ang malupit pa na yan, wala ng umaga, wala ng hapon. Wala ka kahit kakalahati. Pero matagal ng baptist. Kaninong payo ka nakinig? Do you have the spirit of wisdom? Do you have the spirit of wisdom? Nakikinig ba kayo? Ay, maintindihan. Mamayang hapon. Kita mo yan? Ang sabi pa naman ng Bible, love the Lord with all. Not with the half of thine heart. With the half of thine strength. But with all thine heart. I have somewhat against thee. Thou hast left thy first love. Are you listening? Nakakaintindihan pa ba tayo? Nasasaktan ba kayo? Very good. Ang salita naman ng Diyos sa ginakasakit eh. Pero yung nasasaktan tayong naaayos, hindi yung tayong nasasaktang natigas. Sino pagmamatigasan mo? Sino ka ga? Sige nga, ano kaya pagmamalaki mo? Hindi ka malang nakabot ng yaman ni Pacquiao. Eh si Pacquiao nga hindi mayabang. Tapos ikaw, hindi mo lang nakabot sa kanya. Kahiya ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas iniwala pa kung nagmataas si Lucifer eh. Bakit? Matutukso ka naman talagang magmataas eh pagka siya nasa ganyang tayo. Matalino, mayaman, makisig, maraming abilidad. Kaya nagyabang eh, maraming pagyayabang. Eh ang problema nito, wala namang... ilong pa lang eh, hindi na pwedeng magyabang. Height pa lang, hindi na pwedeng magyabang. Ugali pa lang, hindi na kaya magyabang. Tapos mas mayabang pa tayo kay Satanas. Ang demonyo nga'y nangangatal sa tinig ni Kristo. Bakit ang Kristiyano hindi matuto? Are you listening? What kind of wisdom you're following? Counsel to do right. Ako iniwala ang bumalik mamayang hapon ay gumawa-gawa ng tama. At dapat guilty ka pag wala dito paghapon. Guilty rin dito yung wala pag Miyerkules. Pero sa totoo na, sinabi ko na ito na sinabi. At huwag kayong manawa dahil ito'y sasabihin ko pa rin ang sasabihin. Wala namang bagong mensahe sa ilalim ng araw. Amen. Then number 4. Counsel to be depending on. Yan no ang aking grammar. Pasensya na kayo. Ano po ang sabi ng Isaiah, yang 11, 10 verse to 12? Ako ba'y naka-cellphone na lang ngayon? Wala na sa camera? Akala ko eh. Nakabili na ba tayo ng dapat bilhin? May bili pa. Patalastas lang po mga kapatid. At mangyayari sa araw na yon ng ni Isay na tumatayong pinakawatawat ng mga bayan, hahanapin ng mga bansa, at ang kanyang pahingahang dako ay magiging maluwalhati. Verse 11. At mangyayari sa araw na yon na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay na ikalawa upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi. Mula sa Assyria, at mula sa Ehipto, at mula sa Patros, at mula sa Kus, at mula sa Elam, at mula sa Sinar, at mula sa Amat, at mula sa mga pulo ng dagat. Diyan uultaw ang sugo. Verse 12. Tingnan nyo, yung binabay na yun. At siya'y maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa at titipunin niya mga tapon ng Israel at pipisan ang mga nangalat ng Huda mula sa alabok ng ulap. Ano ba sabi ko? Talata, ba't wala pa yung aking hinahanap? At sa kanya'y aasa ang mga hintil. Verse 11. At chapter 11, sabi diyan,
Saan yan? At sa kanya'y aasa ang mga hintil. Genesis chapter na yan. Kaya ang aking number 4 na puntos, ano po ba, ang Panginoong Hesus, nasa sa kanyang spirit of wisdom, ay aasa sa kanya ang mga bansa. Are you with me? Ibig sabihin, mga kapatid, yung spirit of wisdom, na kung saan ay namamalagi sa Panginoong Hesus, sa kanya aasa, maging ang mga hintil. So alam niyo ba, ang dapat asahan talaga natin ay ang wisdom ng Holy Spirit. Amen? Dapat talaga sa payo niya tayo naasa. Mapalad ang tao na hindi nakikinig sa payo ng masama. Ni nauupo man, tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Ang dapat nating asahan ay payo ng banal na Espiritu. Alam niyo po, ang nalabi sa Israel, the remnant of the Jews, at ang mga hintil ay aasa sa Panginoong Hesus na mayroong spirit of wisdom. Ikaw ba'y hintil na naligtas na? Kaya ang kaligtasan, hindi lang sa Jews. Yan ang idea ng John 3:16. For God so loved the world. Ibig sabihin, ang kaligtasan hindi nakakonfine sa Jews lang. Maging ang mga hintil aasa kay Kristo. Amen! Yung mga hintil na yon, yung mga naligtas na yon, mula sa China, mula sa Pilipino, mula sa Japan, aasa kay Kristo. Bakit? Nasa kanyang spirit of wisdom. Pag magsisimula ang eleksyon, kanya-kanyang tuta. Mag-iingat ka dyan. Payo ng Diyos ang ating asahan. Maganda yung tracks na ginawa ni Ando, ano? Si Kristo nung mangako, napako, hindi napako. Ipinako, hindi napako. Si Kristo pag nangako, tinutupad. Amen? Kaya ang ating pag-asa sa kanyang karunungan, sa kanyang payo. Mapapahiya kayo pag sa kandidato ka lang nakatingala. Tingnan niyo po ang sistema ng ating politics. Magkalampi ngayon. Mamaya sila na magkalaban. Magkalaban dati. Mamaya sila na magkalampi. Adik tayo lito. Napaglalaroan lang tayo, pero pag karunungan ng Holy Spirit, hindi ka lilituhin. Amen. Amen. Di maintindihan kay Duterte, kay Bongbong. Pag kayong padiha-diha dyan, pag hindi mo alam ang nangyayari kung darsa ng darsya, humatol tayo ng tama. Amen? Base sa pagpayo ng banal na Espiritu. Kaya nga sa totoo na, parang tinatamad ng bumuto eh. Pag sira na yung bumuto, talagang kumandidato, ibubuto ko talaga yan. Magtatayo yan ng dentist. Yan ang kanyang policy. Pag ako'y inyong inihalal, mauubos ang mga bungal. Hindi ka? Yan ang maganda. Sa banal na Espiritu tayo dumipende. Amen. Lean not unto thine own understanding. Tayo nagkakalisti-listi kung kani-kanino tayo nakikinig. Tapos pag sinaway, masama ang loob. Are you listening? Amen. Nagpapabaya tapos ayaw masaway. At galit pag nasaway, masama ang loob. Aba, ay paano yan? Are you with me? Are you elicited? Then last, counsel that the enemy departs. Yan ang problema. Yan ang problema. Yung ayaw pala sa payo ng Espiritu ay kalaban. Are you listening?
11 verse 13. Basahin natin ang 11 verse 13. Ang inggit naman ng Ephraim ay maaalis. At ang mga lumiligalig ng Huda ay mahihiwalay. Sa English, tingnan natin sa English. You know? The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim. Ano kapatid? Merong portion na makikinig sa payo, pero may portion magdi-depart. Are you with me? Kaya may mga remnants. Hindi lahat maniniwala. Hindi lahat maikinig sa payo, pangangaral na pinangaral ng Panginoon na tinatahanan ng Banal Espiritu. Ang iba, manunumbalik, pero ang iba'y aalis. Are you with me? Pero inilalagay ko sa kalagayan ng umalis ay enemy. Amen. Saan ka nakakitang kalamping iiwanan ka? Amen? Kaya mga kapatid, yayakapin niyo ba ang payo ng Diyos o iiwanan niyo? Tingnan niyo po, dito ako magtatapos. Job 21:14-16. Job 21:14-16. Pwede na siguro akong, yan. Pakibasa nga natin lahat. Ako naman ang babasa. Ang tingin ko siya, parang dadasal. At sinasabi nila sa Diyos, yung previous verses, ang nagsasalita na yung mga wicked, enemy. Kaya hindi lahat ng tribe ng Israel ay nakinig sa payo. They depart. Are you with me? Ngayon, ano ang nature ng lumalayo sa payo ng Diyos? At sinasabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin. Bakit? Sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Hindi kami interesado sa pinagsasasabi mo. Are you with me? Amen? Sino yan? Sino yan? Enemy. Don't tell me that you are not God's enemy kung hindi ka yumayakap sa payo ng Diyos. Pwede tayo pamali-mali, pero yuyup-yup at yuyup-yup din tayo sa Diyos. Amen? Verse 15. Nandiyan po ba kayo? Ano ang makapangyarihan sa lahat? Na siya'y paglilingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami magsidalangin sa Kanya? Amen? Naintindihan niyo ba yan? 16. Narito, ang kanilang kaginawahan ay wala sa kanilang kamay. Ang payo ng masama ay malayo sa akin. Sabi ni Job, hindi naman talaga sila maginhawa at malayo ang kanilang payo sa akin. Bakit? Ang ayaw sa payo ng Diyos, hindi pinapakinggan ni Job. Dahil hindi nakikinig sa payo ng Diyos, kaaway ng Diyos. Tingnan nga natin ang verse 13. Tingnan natin ang verse 13. Ano sabi ng verse 13? Kanilang ginugugol ang kanilang mga karawan sa kaginhawahan. At sa isang sandali ay nagsisilusong sila sa Sheol. Walang tunay na ginhawa na ayaw sa payo ng Diyos. Maliwanag ko ba? Ito ba yung nakarating sa atin? Kaninong payo ang iyong papainggan mamayang hapon? Kaninong payo ang papainggan mo sa Miyerkules ng gabi?
maraming Kristiyano, bingi na sa payo ng Diyos. At sila pa ang may ganang masama ang loob. Anong gusto mo? Tularan ka ng lahat. Papayuhan talaga tayo ng Diyos. At kung sa atin, hanggat tayo ay nakakapakinig pa, huwag tayong lumaban. Dahil yan ay napapahamak. Are you with me? Lalo kayo mga young people, huwag kayo magtitigas-tigasan. Baka kayo mag-aasaway, sa akin hindi kayo magpapakasal, sa pare kayo magpakasal. Yayabang na yayabang, kala may patutunayan na. Are you with me? Amen? Tama ba? Matutong kumilatis ng ating kalis. Makahiya tayo ng ating sarili. Don't feel like somebody. We are nothing without Christ and can do nothing without Him. So wag mag-asal. Pag nasaway, magpasalamat. Tayo po'y mag-pray. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami. We need your counsel, the divine counsel, the counsel of the omniscient one, the spirit of counsel. We will not stay long habang tayo na kayo kung nakapikit. Ang payo ng Diyos, ang ating sukuan. God bless.